Kinabahan ako sa request ng aking among lalaki 5 buwan bago ako bumalik ng bansa. At dahil gusto kong makauwi ng kompleto at buo sa aking pamilya. At sa pangambang baka magkaroon ako ng problema kung sakaling ako ay hindi sasang-ayon sa aking amo. Dala ang kahit papaano naman ay aking naipon. At dahil batid kong hindi naman ganoon kasama ang ugali ng aking among lalaki. Dahil hindi naman niya ipinagdadamot ang sahod na para sa akin, dahil sa kahilingan niyang ang kinilaw na gawang Pinas sa huling pagkakataon ay nais matikman, labag man sa aking kalooban but for my security, ay hinayaan kong lasapin ang malagkit. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre, kung ikaw ay bago dito sa aking channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan. Itago mo na lang ako sa pangalang Mirasol. Gusto ko lang din mag-share ng kwento noong ako ay isa pang OFW. Isi-share ko ito hindi para inyong husgahan, laitin o pagsalitaan ng mga salitang kahit kanino ay po pwedeng makaapekto ng hindi maganda. At sana, matapos ninyong mapakinggan ang aking kwento buhay pakikipagsapalaran, ay meron kayong matutunan na pwedeng magamit kung sakaling dumating sa inyo ang ganitong pagkakataon. Makatulong kung paano pumili at kung saan dapat lulugar. Lalo na kung ikaw ay tulad kong isang ina na handang magsakripisyo para sa pamilya. For 10 years, buhay may asawa at 4 na anak, ay masasabi kong iyon na ang isa sa pinakamahirap na dumating sa aking buhay. Meron namang trabaho ang aking mister na itago na lang natin sa pangalang Arman. Sa aming 6 bilang isang factory worker ay hindi sapat ang sinasahod ng aking mister. At alam ko, dahil palaki ng palaki ang aming mga anak, at kung hindi magbabago ang takbo ng aming pamumuhay, ay sa pahirap ang aming punta. At dito na nga pumasok sa aking isip ang mag-ibang bansa. Halos pag-awayan namin ng aking mister ang aking naging desisyon. Siyempre, lalaki, nabibilang kasi ang aking mister sa mga lalaking may pride. Lalo na sa usaping pagtatrabaho. At masasabi kong kung hindi dumami ng ganoon ang aming anak, ay hindi naman kami basta-basta magkukulang. Dahil noon namang dadalwa pa ang aming anak, sobra pa sa aming 4 ang kinikita ng aking mister. At nakakapagbigay pa nga kami sa kanya-kanya naming magulang at siguro, ang mag-family planning ang hindi namin napagtagumpayan. Alam niyo na, sweet na sweet din kasi kami sa isa't isa. At dahil nakahiwalay ang aming kwarto sa aming mga anak, ayun, umabot ng 4 na naging dahilan upang maranasan namin ang kulangin. Wala naman ang nagawa ang aking mister. Kako, baka kung hindi rin ako gagawa ng paraan. At kung patuloy na iaasa ko lang sa kanya ang lahat, at pansamantala ay hindi kami magkakalayo, baka lalo pang dumami ang anak namin. At mas maging mahirap pa ang aming pamumuhay. At syempre, bago ko pa sabihin sa aking mister ang aking plano na pag-iibang bansa ay napag-isipan ko na iyon ng mabuti. Alam ko na ang pag-iibang bansa ay para ko na rin ibinaon sa lupa ang aking isang paa. Marami na rin kasi akong nabalitaan na hindi naging maganda ang kapalaran sa pag-iibang bansa ng ating mga kababayan. At syempre, marami rin naman sa kanila ang sinuwerte, tulad na lang ng aming kapitbahay. At ipinangako ko sa aking mister na si Arman at sa aming mga anak na uuwi akong kumpleto. Sa kanila ni walang galos at pasa. At sa bagay na iyon, ay inihanda ko na ang aking sarili. Lalo pat alam ko na sa pagiging kasambahay ang aking magiging trabaho. Dahil high school lang naman ang aking inabot sa pag-aaral. At sa aking pag-alis patungo sa ibang bansa,
naging malungkot man at lumahan ng luha para sa akin sa aking pag-akyat ng eroplano. Iyon pa lang ang simula at kailangan kong tatagan ang aking loob para sa aking naiwang pamilya. Maganda ang naging simula ng aking karera sa pag-apak ko ng ibang bansa. Ni hindi man lang ako nakaramdam ng anumang hindi maganda. Bukod sa maayos na pagtanggap sa akin ng aking mga amo, ay itinuro nila sa akin ang punto por punto ang kung ano ang aking magiging trabaho sa kanila. Kasama na doon ang kung anong ayaw nila dahil magkaiba kami ng relihiyon. Meron silang 2 anak pero hindi naman iyon ibinigay sa akin ni Madam. Maayos ang kwarto at sa unang 3 buwan dahil naging palagay ako sa aking naging amo, ay masasabi kong napaswerte ako. At kahit medyo nakaramdam ako ng pagka-homesick ay nasabayan ko iyon ng maayos dahil na rin sa tulong ng aking among babae. At dahil napag-usapan na namin ng aking mister ang tungkol sa pagpapadala ng pera, ay kalahati lang ng aking sinasahod para naman raw meron akong maiuwi pagkatapos ng aking 3 taong kontrata. Alam mo raw kasi ng aking mister na si Arman ang pakiramdam ng dadaan lang ang pera sa palad at ayaw niyang mangyari iyon sa akin. Kaya kalahati lang ng sahod ko ang aking ipinadadala sa Pinas. Mahirap ang malayo sa anak at asawa. Siyempre, nandoon na ang pagkamis sa isa't isa. Lalo na sa relasyon namin ni Arman na kahit 4 na ang anak ay sweet pa rin sa isa't isa. At mahirap kapag inabot ka ng L na malayo ang inyong distansya. Hindi naman sa pagyayabang may taglay din naman akong ganda. At alam ko kung paano ko aalagaan ang sarili. Kaya siguro naabot agad namin ang 4 na anak sa loob lang ng 10 taon. Sa unang taon ko sa ibang bansa, bukod sa laking tulong ng aking naipadadala sa aking mister, ay kita kong iba talaga kapag sa isang pamilya ay 2 ang naghahanap buhay. Pero syempre, depende sa sitwasyon. Kung hindi naman kailangan bakit ka ba magtatrabaho, di ba? Noon ko lang naranasan ang makaipon ng malaking halaga sa bangko. Lalo na noong mag-2 taon ako sa ibang bansa. Hindi kasi kami nagpagawa ng kung ano-ano. At ang usapan namin ni Arman para hindi na ako babalik ng ibang bansa ay gagamitin namin sa business ang perang aking naipon. At eto na nga. 5 buwan bago ako umuwi ng Pinas ay aking ikinabigla ang sinabi ng aking among lalaki. Gusto niyang may mangyari sa amin. Madiligan ang bukid na matagal nang dumanas ng tagtuyot. Madiligan bago ako umuwi ng Pinas. Iyon ay itinoon pa niya sa pagbibigay sa akin ng sahod. Kaya naman, kabado akong tinanggap ang aking sahod. Para akong nawala sa mood dahil sa sinabing iyon ng aking amo. Samot-sari ang pumapasok sa aking isip. Lalo't sila pa ang kukuha ng tiket para sa akin. Naisip ko na baka kung sakaling tumanggi ako sa aking amo ay magkaroon ako ng problema dahilan upang maantala ang aking pag-uwi or worst, baka hindi pa ako makauwi. Naging mabuting amo sa akin ang mag-asawa kaya naman hindi ko lubos maisip na biglang magkakaganon ang aking among lalaki. Tuwing tutulog at gigising ako sa umaga, ay ang sinabi ng aking among lalaki ang aking nasa isip at may pagkakataon pang hindi talaga ako makafocus sa trabaho. At kapag nag-uusap kami ni Arman at ng aking mga anak, ay nagpapanggap akong okay lang ang lahat at ilang buwan na lang ang lilipas, ay muli kaming magkakasama-sama. Pinagbalabalansi ko ang lahat. At kahit labag sa aking kalooban ay pinili ko ang ibigay ang gusto ng aking among lalaki. Nakipagsapalaran na lang din naman ako at konting panahon at tiyaga na lang ay makakauwi na ako. Hindi na baling makuha sa akin ng pansamantala ang ligaya na dapat ay sa naghihintay kong mister, kesa naman mas malagay ako sa alanganin. Mahirap dahil
kinailangan ko ang magpanggap na gusto ko rin ang ginawa namin. Ayoko kasing madisappoint siya. Baka magalit at mapurnada pa ang aking pag-uwi ng Pilipinas. Kaya naman ginilingan ko na lang. Total, matagal na rin akong walang dilig. Sa maling panahon at pagkakataon nga lang. Sa loob ng 5 araw ay halos hindi ako makatulog dahil binabagabag ako ng aking konsensya. Dahil alam ko nagkasala ako sa aking mister at sa mata ng Diyos. Idagdag pa ang paano kong ulit-ulitin iyon ng aking among lalaki dahil sa aking naging pagpayag. Pero kulang na lang ay magpasalamat ako ng buong araw sa Panginoon nang iabot sa akin ng amo kong lalaki ang tiket pauwi ng Pilipinas. Kasabay noon ay ang aking 5 buwan na sahod, advance nilang ibinigay. Pagaman hindi pa ako halos nakare-recover sa nangyari, ay buong puso akong nagpasalamat sa aking mga amo na kahit sa kabila noon ay binigyan pa ako ng aking among lalaki ng problema. At siya pa ang naging daan upang magkasala ako sa aking mister. Naging problema ko naman noon ay kung kailangan ko ba bang ipagtapat iyon sa aking mister. At dahil wala namang ibang nakakaalam noon maliban sa nasa itaas at sa aking amo, mas pinili ko na lang na isikreto ang lahat. Naisip ko kasing baka maging dahilan pa iyon upang magkalamat ang pagsasama namin ni Arman. Ipinagpasa Diyos ko na lang ang lahat. At syempre, hindi naman porket mag-asawa kami kailangan alam na niya ang lahat. Siguro may mga bagay na kailangan manatiling lihim na lang para sa maayos na pagsasama. At pag-uwi ko nga sa aking pamilya, gaya nga ng aming napag-usapan ni Arman, ay sa business namin ginamit ang aking naipong pera. Nagpa-extension kami ng bahay at ginawa namin iyong grocery. Resign na rin si Arman dahil kinailangan na niya akong tulungan sa aming business na patuloy sa pag-unlad. At nagpag-graduate sa 2 naming anak, teacher at sima naman ang aming panganay, na kahit papaano ay nakatutulong na sa amin. Ang aking kwento, Mirasol.